midnight hour. Bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Okay, this is an alias warrant of arrest addressed to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir. Sandali muna, ma'am. Sige Nag-uusap po. kami rito ng maayos. Sige lang po. Oh, yes, ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. At attorney. So yung Ganito, address sana, sir. Ito, ganito. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, ganito po, may certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias warrant of arrest. Na-serve na daw. Immaterial yan. Akin na yung papel ko. Ito. Bibigyan namin kayo. Si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, whether we like it or not, even if ipakita namin tong certification ng NBI. Magreklamo ka na, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Sir, magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, okay? Kasi may certification na na-serve na po yung warrant of arrest. So ang ibig mo sabihin, maski may certification yung NBI, sige, sabihin natin, papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, may address kasi Pasig City, sir. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung address. Sabihin mo sa judge na pag-reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, ano mangyari dyan sa pagpasok nito? Papasok kami. Basta papasok kami. So, mas sinabihan kita, sir, na may certification na. Yes. Tapos, ang warranty po, si Sylvia Simanes lang po. Ayun, papasok ka. Sylvia Simanes lang. Member nyo? Sir, wala po si Sylvia kasi dito eh. Oo. Sir. Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. So buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, no, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag na administration nito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marvel, lalo na itong si Tore na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOGC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kaming tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan, bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mga pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, extradition. Pero gusto nyo sumurkat, anong gusto nyo? Shoot to kill, rendition, papatay nyo. Kaya ganun lang pala
paglusob ninyo, dala-dala ang mga tataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng inyong panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa na pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan mga kababayan. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na pakikipaglaban na ito. Kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito. Wala po kaming baril dito. Hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Torre Basagulero, bandido, akala niya bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan ang aming karapatan, tatayuan at tatayuan po namin ito kahit ikamatay pa namin. Thank you very much, Brother Carlo. Dr. Ray, would you like to add? Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako. Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod na dito kay Bongbong Marcos, ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya mayor lang. But I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way that when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at ramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga bangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, eto na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta